Paano niya, paano nakapasok yung kasalanan, paano nasira yung mundo, okay? Pero bago ang lahat, bago natin umpisahan, tayo po muna tumayo, tayo manalangin. Isaas natin ang ating mga kamay, tayo mo at ipikit ang ating mata. Damhin natin ang presensya ng ating Panginoon. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkataong muli kami makalapit sa iyo at makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Alam mo, Panginoon, ang kalagayan ng bawat puso, ng bawat isang nandito, Panginoon. Panginoon, alam ko may mga dumarating po dito masaya. Pero Lord, alam po namin na may mga dumarating din po dito mga sugatan. May mga dala-dala po sila sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Mayroon po silang panalangin sa iyo, Panginoon, na hinihintay ng kasagutan, Lord. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, hindi lang kami makapakinig ng iyong salita, ng iyong mensahe, Panginoon, kundi maranasan namin ang iyong presensya, Lord. Buksan mo ang aming mga puso. Linisin mo po ito. Linisin mo po ang aming isip. Palakasin mo po ang aming faith. Palakasin mo ang aming pananampalataya, Lord. Turuan mo kami, Panginoon, paano makahanap ng tunay na kaligayahan dito po sa mundo na aming ginagalawan na alam po namin sira na, Panginoon. At higit sa lahat, itaas mo si Kristo na aming Diyos ang kalagitnaan ng aming pagtitipon na ito, Panginoon. Siya lamang po nawa, Lord, ang may taas. Panginoon, itago mo ako sa iyong likuran para lahat ng aking sasabihin, Panginoon, tumanim sa puso't isipan ng bawat nakikinig. At ito'y maging aming gabay, Panginoon, patungo sa iyong will, patungo sa iyong design, sa plano mo para sa atin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Welcome sa mga humahabol. Brother, Alex. Yeah. Mga kapatid, alam natin madaling maging masaya, no? Kapag maayos ang lahat. Siyempre, di ba, pagka tayo komportable, madaling maging masaya. Amen? Amen. Sabihin mo nga, masaya. Masaya. Tapikin mo kayo katabi mo, masaya ka ba ngayon? Masaya ka ba ngayon? Madali kasing ngumiti di ba? Pagka mayroong mga good news, may mabuting balita. Madaling ngumiti pagka mayroong pera. Di ba? Hanggang ngiti niya, hanggang dito Yan, madaling ngumiti. Madaling ngumiti pagka wala tayo dinadalang mga pasanin o problema. Pero ang challenge, di ba? Paano kung ang mundo na ating tinitirahan, iwasak, isira? Paano kung meron tayong pinagdadaanan na hindi alam ng iba? Di ba? Tignan mo ang katabi mo. Mukha bang may pinagdadaanan? Pinagdadaanan ka ba? Meron ba? Sige, tanongin mo kung may pinagdadaanan ka ba? Kaya po. Ano sagot? Tinatago, ano? O meron bang mga pinagdaanan na talaga? Yan, madaling umiti pagka komportable tayo. Pero, sinasabi natin, paano kung ano yung problema dala-dala na nakaka-apekto sa ating emosyon, nakaka-apekto sa mahal natin sa buhay. Tayo ba ay makakangiti pa rin? Di ba? Ang challenge, yan, yun yung challenge, no? Pero ang tanong, paano magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng sirang mundo? Paano daw tayo magkakaroon ng kagalakan sa gitna ng sirang mundo? Sige nga, basahin natin sabay-sabay ang Juan. Libro ng Juan, Kabanata 16, versikulo 33. Sabi-sabi natin basahin. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ito, mayroon kayong kapighatian. Datapwat, lakasan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanlibutan. Napakaganda ng mensahe, no? Amen? Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Si Kristo ang nagsasalita dito. Ito yung part ng mga huling mensahe niya, no? Gabi, bago siya hulihin, no? Bago siya lakpin.
bago siya mag-umpisa yung kanya pagdadaanan, yung pagsasakripisyo. Pausap niya dito yung 12 apostolos niya. So parang bang farewell speech na to, no? Parang salita ng pamamaalam, parang gano'n, pwede mo natin sabihin na pinapaalalahanan niya yung kanyang mga disciple. Na ngayon, tayo, nagagamit din natin. Parang kausap mo na yung mga disciple, tapos ngayon parang kinakausap tayo ni Lord. Ang sinasabi, sa sanlibutan ito, mayroong kapighatian. No? Pansinin nyo, hindi sinabi ni Jesus na sa sanlibutan ito, mayroong kasiyahan o wala kang magiging problema. Hindi sinabi ni Lord yun. Bagkus, ang sinabi ni Lord, sa sanlibutan ito, mayroong kapighatian. Sigurado, parang sinasabi ni Kristo na partner na lang mundong ito yung kalungkutan. No? Kaya nga sinabi natin, pagka ikaw hindi ka nakakaranas ng problema, ng kalungkutan, ng suffering, check mo kung may pulso ka pa. Yan. Diba? Hindi niya sinabing kapag sumunod ka sa akin, wala kang magiging problema. Kasi kita mo, kausap niya dito mga disciple Diba? Mga ni Kristo, mga alagad ni Kristo na sumusunod sa Kanya. Sinasabihan niya yung mga sumusunod sa Kanya na pag sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng kapighatian. Hindi niya sinabing wala kang magiging problema at hindi puro blessing na material na bagay. Wala siyang sinabing gano'n. Hindi niya sinabi na magiging komportable tayo. Ang sinabi niya, daranas tayo ng kahirapan. Diba? Pero ang tanong sa ating sarili, bakit nga ba may kapighatian dito sa mundo? Bakit mayroong mga problema, suffering sa mundo? Yeah. Number one, dahil ang pagsunod kay Kristo daw ay mayroong pagtanggi sa sarili. No? Dapat, sabi diba doon sa Luke chapter 9 verse 23, diba? Natapos na natin ito. Kailangan pagsusunod tayo kay Kristo, gusto natin sumunod, we need to deny ourselves, no? And carry your cross daily. I-deny daw natin ang aming sarili, itanggi natin ang sarili. Dali natin ang ating cross araw-araw. So, hindi tayo komportable sa gano'n, diba? I-deny mo yung sarili mo. So, isang aspect yung bakit mayroong kapighatian sa mundo. Number 2, dahil ang mundo ay laban kay Kristo. Diba? Ang gusto kasi ng tao, worldly Diba? Ang gusto ng tao, yung kung ano yung makakapagpasaya sa atin. So si Kristo hindi Ang gusto ng tao, pagkakaaway mo, galit ako sa kanya Pero ano ang gusto ni Kristo? Ang sabi ng Kristo, ibigin natin ang ating kaaway. So, kaya may kapighatian kasi ganun Pag may kaaway mo, ibigin mo. Parang inaalis ka niya sa ating comfort zone. Ikatlo, bakit nasirahin mo ito? Dahil merong spiritual battle. Diba? Merong spiritual battle. Ang sabi nga sa Efeso, no? Chapter 6, verse 12, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi sa pamunuan ng kadiliman ng sanlibutan. So merong ongoing spiritual battle. Meron dyan na tumatakbo sa ating isip na nagsasabi, ito gawin mo, ito maganda to. So spiritual battle, hindi lang laban sa laman. Okay? Ikalima, ang sabi, kaya daw magulo ito, ang mundong ito, nakakaranas tayo. Kasi ang daan daw papunta sa kaharian ng Diyos ay makipot. So mahirap talaga pumasok sa kaharian ng Diyos kasi makipot daw ang daan. No? Ang sabi sa Matthew 7, verse 14, makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay ng walang hanggan. So, yun yung mga reasons. No? Pero, ang good news, merong pangako sa gitna ng kapighatian. Anong pangako? Yan. Ang pangako ni Lord, datapwat, lakasan ninyo ang aking loob. Anong pangako niya? Aking dinaig ang sanlibutan. Amen. Ibig sabihin, si Kristo daw, nanalo na. Yan. Ano yung tinutukoy na tagumpay ni Kristo dito? Nanalo siya laban sa kamatayan. Ano pa? Kasalanan. Ano pa? Sa karamdaman. No? May kagalingan. Diba?
Pansinin niyo ito, sinasabi ito ni Kristo, hindi niya pa naranasan yung kapighatian niya, di ba? Uulihin pa lang siya dito, pagkakalulo pa lang siya ni Judas eh. Pero dinideclare niya. Hindi pa nangyayari, dinideclare niya na. Inaangkin niya na dinaig niya na yung sanlibutan. Amen? Palakpakan natin si Kristo. Kaya sigurado na siya. Hindi pa nangyayari, sigurado na siya. Ang tagumpay ay kanya lang. Even yung karamdaman, di ba? Sabi, sa bawat hagupit, sa bawat sugat na tinamo ni Kristo sa kanyang katawan, ang simbolo daw nun ay gagalingan para sa atin. Lahat ng mabuti para sa atin yung nangyayari. Di ba? Nagpakasakit siya para tayo maging mayaman. Yung daw yung pinapos na gawa ng Kristo. So, tanong sa atin dito na, kung mayroon palang kapighatian ng problema, paano tayo mabubuhay araw-araw? Paano tayo tumatayo ba sa gitna ng mga problema? Paano? Meron ba dito makakasagot? Kung may problema tayo, paano natin ito nilalampasan? Paano natin tinatayo? Alin? Patuloy na lumapit kay Kristo. Amen. Palakpakan natin si Lord sa buhay natin dito, no? Kasi mayroong good news. Ano sabi sa good news? Ano sabi sa talata? Pilipos 4 verse 4. Sabi, usahin natin. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayong lagi. Ilang ulit sinabing magalak? 2 beses, inulit. Sabi na, muli kong sasabihin. No? Merong emphasis. O diin, no? Ibig sabihin sa Biblia, alam mo, pagka inuulit-ulit yung isang salita, ay importante yun. May diin, may aral dapat na maguguha. May katotohanan. No? Sabi niya, magalang kayong lagi sa Panginoon. Kung mapapansin niyo, ang kagalakan pala dito ay hindi option. Ito pala ay utos. No? Si Kristo ang sasalita dito. Ang sabi ni Kristo, ang inuutos ni Kristo, magalak kayong lagi sa Panginoon. So ito pala ay kailangan may obedience, may pagsunod. Kailangan daw tayo, kahit kung may problema, tayo daw ay nagagawa kay Kristo. At inulit niyo pang dito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Kasi ang tunay na joy, ang tunay na kagalakan, ay secured kay Kristo. Secured. Kasi nakapagtanong tayo na namin. At kung si Kristo nasa sa atin, na nagtagumpay sa mundo, ay tagumpay din tayo kasi si Kristo yung may hawak sa atin. Diba? Amen? Yeah. So, ang posible ang joy kahit may paghihirap. Ano patunay niya? May buhay mismo ni Kristo. May paghihirap siya. Diba siya sa hirap? Pero, mayroon siya paghihirap. Sino pa? Si Apostol Pablo. Diba? Meron siyang kagalakan maglingkod sa Panginoon kahit ano ba naranasan ni Apostol Pablo. Actually, majority ng mga sinulat niya, nakakulong siya. Dinakip siya. Pero kahit na nakakulong siya, dinakip siya kahit na nakaranas siya ng hagupit. Binato siya, muntik na siya malulog, masyempre. Pero ganun pa rin. Yung joy sa kanya na mag-interfere, ganun pa rin. Kahit sa gitna na paghihirap. Yan. Ito kasi sinusulat ko ni Apostol Pablo habang nakakulong siya sa lugar ng Pilipos. Sinusulat na ito habang hindi siya komportable. No? Next. So makikita talaga natin dito na we are living. We are living in the broken world. Tayo talaga ay nakatira sa broken na mundo, no? Mundo na mayroong pain. Nasasaktan ka. May pain ang mundo. Disappointment, no? Puno-puno na disappointment. May mga bagay ka na gusto. May mga bagay ka na inasam-asam pero hindi pa rin natin maabot. No? Nagko-contribute kaya itong mundo natin ay broken talaga. No? Maraming pagkakasakit. May sickness.
May fear. Meron tayong takot sa pinagkakasa. Paano na kaya yung pag-aaral ng anak ko? Paano kaya yung ganito, ganyan? Ano kakainin namin bukas? Diba? Pero kami matutok na sa natin, hindi naman talaga yung uwi mo ng plan nila. Diba? So, bakit merong broken relationships? Minsan, dito masakit broken relationships. Minsan, okay lang, kahit kumain ka lang ng ano na normal na kaya lang, kahit 3 beses, isang araw, okay na Pero yung meron kang broken relationship, meron kang sirang relasyon sa iyong asawa, sa iyong kapatid, diba? Sa iyong pamilya, yun ang masakit Diba? At minsan, tinatago natin yun. Diba? Hindi natin pinag-ano. Pero, tayo nasasaktan. May mga broken relationships, especially sa family natin. Amen? Sino yung nakaka-relate dito? Sige nga, tignan ko nga. Kunti lang ang meron doon, no? Ayan. Ha? Nagtatago talaga, no? Tignan natin mamaya kung kailangan daw kasi i-declare. Oo. Meron yung justice. Sino ba nakaranas ng justice dito? Yung kawalan ng justisya. Merong mga unanswered prayers dito. Meron tayong mga panalangin na tingin natin, bakit hindi sinasagot yung ating panalangin? Yan. At minsan, kahit yan nananalangin ka, nasasaktan ka pa rin. Masakit kahit nananalangin ka. Yun ang yung emotions mo. Kahit meron kang faith, hindi ka accepted, kahit may faith ka, pananampalataya ka kay Lord. Pwede ka pa rin umiyak, pwede ka pa rin masakit. Walang accepted. Kahit Christian ka na, dumadaan pa rin tayo sa pagiging brokenness. Bakit tayo namuhay sa isang broken world? Ano ba pinagmulan? Bakit ito nasira? No? Alam nyo, originally, bakit ni Lord talaga, hindi ganito. Ang original na design ni Lord sa mundo natin ay mabuti at hindi sira talaga. Sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 31, ito yung ika-anim na araw ng nilikha ng Diyos sa liputan. Sino yung huling nilikha? Tao, no? Kailan nilikha yung tao? On the 6th day. Sabi doon, sa simula, ang lahat daw ay napakabuti. Ibig sabihin, kompleto ang lahat. Kung matapos na likhain, mabuti. Hindi broken. So yun yung original na disenyo ni Lord. Yun yung original plan. Walang sakit, walang kamatayan, walang kasalanan, walang paghihirap. Kasi ang unang nilikha ni Lord, yung mga bagay na pakikinabangan ng tao Lihatin mo muna lahat. Nandyan yung mga hayop, nandyan yung mga halaman, nandyan yung ano. So, everything ay abot kamay ng tao. Para siya mabuhay na kompleto at masaya sa piling ng ating Diyos. Sabi lahat daw ay pwede kainin except doon sa isang puno. Anong puno yun? Tree of knowledge of good and evil. Yun lang isang bakit hindi mo pwede kainin sa iyo. Kaya nung kinain ni Adan, nung nagkaroon ng disobedience, si Adan at si Eva, doon pumasok yung kasalanan. Doon nag-umpisa masira yung magandang plano ni Lord dahil sa kasalanan. No? Doon, unti-unting nasira. At ang tawag dito, the fall of man. Pagkabagsak ng tao. Fall of man. Pumasok yung kasalanan. No? Nung sumuway si Adan at Eva. No? Sabi nga sa Roma 5 verse 12, sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Diba? Ang kabayaran daw kasi ng kasalanan ay kamatayan. Yan ang salita ng Diyos. Kaya nung nagkasala, si Eva at si Adan, yung mga unang tao, ano yung pumasok? Ano yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So doon, unti-unti na. No? Kasi namatay ang tao. Namatay physical, namatay doon sa connection kay Lord. Namatay yung ating relationship, namatay yung ating espiritu na kumukonekta
Panginoon. Okay? Kaya nga, ito yung turning point no? Yung nasira yung relasyon natin sa Diyos. Diba? Nasira yung relationship kay Lord dahil sa pagpasok ng kasalanan. Diba? Nagkaroon ng corruption ang sanlibutan. Diba? Kaya ang ikatlong nangyari nun, ano yung naging resulta? Naging broken ang mundo. No? At sa pagiging broken ang mundo, hindi lang tao ang naapektuhan. Hindi lang tao. Sino pa ang naapektuhan? Ano pa ang naapektuhan? Bukod sa tao. Sino pa? Kalikasan, di ba? Naapektuhan ng kalikasan. Nung pumasok ang kasalanan. Bakit? Nagkaroon ng mga kalamidad, no? Diba? Nagkaroon ng kalamidad. Diba? Ang tao ngayon, abusado na, basta pagkakakitaan. Diba? Sige, lagari ng puno. Lagari. Diba? So, kasalanan, pumasok, nasira ang kalikasan. So, hindi lang ang buong sanlibutan ang naapektuhan. No? Sabi sa Roma 8:22, ang buong nilalang ay dumaraing. So, dumaing daw yung buong sanlibutan. Lahat ng ginawa ng Diyos ay dumaraing. Kasi naging broken ang mundo. So, dito lumabas yung sakit at kamatayan. No? Gulo, kasamaan, gera, injustice, yung mga natural disasters, nagdala, no? Yung mga emotional, spiritual brokenness, yan, hindi nagaya yung mundo based doon sa original plan ni Lord. So anong leksyon? Bakit apektado ang tayo ngayon, no? Dahil si Adan yung representative ng tao. Diba? Si Adan yung representative, siya yung ating ninuno eh. So nagkasala si Adan, namana natin yung pagiging sinful nature ng tao. Diba? Madalas natin sinasabi, ang bata hindi naman natin tinuturo magsinungaling, pero bakit habang lumalaki siya, natututo siyang magsinungaling? Kasi lumalabas yung natural sinful nature ng tao. No? Okay? So, sabi dito sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Kaya kahit ipanganak tayo ngayon, may tendency pa rin tayo, no, na magkasala. Kasi malaki yung epekto ng ating mga kasalanan at saka yung environment natin, no, magulo, nasira. Di ba tayo, may mga anak tayo, ayaw natin palakihin yung anak natin sa mga barkadahan na hindi maganda. Kasi nakaka-apekto sila eh. Kahit hindi yung anak natin, tayo mismo. Di ba, gusto natin magpabilang tayo. Makasama tayo doon sa mga samahan na nagpupuwi sa Diyos. Yung mga samahan na hindi gumagawa ng hindi maganda. Amen? Amen. Ang tanong, posible pa ba ang joy sa ganitong mundo? Kung kayo tatanungin, posible pa ba? Amen. Okay? So pagkatapos natin makita na broken na ang mundo ito, may isang tanong talaga na matulang nalalabas eh. Possible pa ba ang joy? Kapag ang mundo ay broken, kapag ikaw ay pagod na, posible pa ba? Kung nasasaktan ka na, posible pa ba ang joy? Pagka paulit-ulit ang laban, napagdaanan ko na ito dati, bakit ito na naman, binibigay na naman ni Lord. Parang pinatikim lang ako ng kaunting ginhawa dati bakit ito na naman, meron na naman. Diba? Paulit-ulit yung laban, paulit-ulit. Parang maraming nakaka-relate doon, banda rito Kaya magtaka pa, yun yung kasama sa sinabi ni Lord, kaya hindi natin pwedeng takasan. At ang libutan ito, meron kapag napighatian. Ngayon, ang kailangan lang natin, ano yung magiging tugon natin? Kaya, posible pa bang maging joyful? Next, ang sagot? Oo naman, posible. Sino naniniwala dito posible? Taas naman. Ayan, ipalakpak natin kay Lord yan. Ayan. Kung posible, paano kung hindi pa rin maayos ang mundo? Pero hindi dahil pala maayos ang mundo, kaya posible yan joy. Posible yan joy dahil matatag si Kristo. So, dinaig mo na yun sa libutan. Ang joy daw ay posible, hindi dahil ang buhay ay magaling. Because life is easy. Kundi, but because si Kristo ay sapat na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, si Kristo ay sapat na.
Yan. Posible ang joy. Sabihin mo nga, posible ang joy. Sa isang patak. Ay, ang isang katuta. Wala na. Wala nang nanonood ng TV dito. Puro Netflix na yata eh. Okay? Kung ang tanong natin ay posible po ba ang Diyos sa mundo, ang unang kailangan natin gawin, ito daw yung una natin kailangan gawin. Linawin muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng gawin. Pwede ba ano? Ate, thank you. Salamat. Ang una natin kailangan gawin, linawin muna natin ano ba talaga ang kahulugan ng joy. Mag-28. Ang joy daw, sige, basahin natin, ang happiness daw ay iba sa joy. Diba? Ang happiness ay nakabase sa happenings, no? Yung mga nangyayari. Nakadepende sa happenings. Ang happiness. Nakadepende sa circumstances. Ano ibig sabihin ng circumstances? Yung uso pagka mga kabataan, no? Yung uso pagka bakasyon. Ay, hindi ba yun? Mga pangyayari, yan yung circumstances. Tapos, ang happiness daw, nag-agree pa tayo dito, mabilis mawala. Diba? Diba sa iba ang happiness, ano eh, pagka may walwalan eh. Diba? Pagkatapos ng walwalan, wala na. Yung iba kasi may problema ka ba, para shot tayo para happy tayo. Pero bukas, anong meron? Sakit sa ulo. Hindi pala yun ang tunay na ang happiness, no? Madaming tunay na. Eh, joy naman. Ang joy daw ay galing sa Diyos. Pag-agree kayo, palakpak nga kayo, ha? Ang joy daw galing sa Diyos. Agree? Palakpak. Ang joy daw galing ay mas malalim kaysa emotions. Agree ba? Palakpak ko agree. Not listening sa instruction eh. O, isa pa. Nananatili daw ang joy kahit may luha. Sagot. Isa na lang. Ang joy daw ay rooted in Christ, not in comfort. Kasi pag hindi kayo gagalaw-galaw, aantokin kayo na, makakatulog kayo. Di ba? Kaya kailangan laging kumikilos, sumisigaw ng Amen. Sige nga, isa na? God is good? All the time? God is good! Sabi sa, ang Diyos ay mabuti? Parang hindi ko sigurat. Sa lahat ng panahon? Ang Diyos ay mabuti. Yan. Ang lahat na mabuti. Sa lahat ng ano? Madami ka sa lahat ng bully. Oh, ganun. Yan. So, magkaiba talaga ang joy at happiness. Pero sila magkaugnay. Diba? Magkaugnay sila, pero magkaiba ang kahulugan, no? Ang experience magkaiba. No? Kung pamipiliin kayo, ano gusto niyo dyan? Joy o happiness? Joy, syempre. Diba? Pero, alam niyo, maraming tao yung nalilito dito, no? Sa happiness at saka sa joy. Pero alam niyo, mga kapatid, yung happiness pwedeng mawala eh. Pero ang joy hindi nawawala. Dahil si Kristo ay hindi nawawala, nananatili si Kristo. Siya yung source ng kagalakan. Siya yung source ng buhay. So kailanman, hindi mawawala ang joy. No? Ang joy kasi parang ano eh. Ang happiness pala ay parang panahon, no? Yung weather. Bago-bago. Diba? Pansinin nyo. Ang tao, pabago-bagong happiness eh. Noong una, ang gusto, iPhone 14. Yun yung happiness niya eh. Diba? Sino dito request sa magulang? Ma, gusto ko ng iPhone 14. Yun ang kaligayahan ko talaga.
Pagka nakuha ko nito, kompleto na ako, masaya na ako. Pero may dumating na bagong model ng iPhone. Ano ba latest ngayon? 17 Pro Max, 1 terabyte with free wifi. Diba? Nagbago yung happiness. Dati, ito pala happiness ko ngayon, diba? Kasi ninyo naiiba-iba ang happiness. Dati, masaya lang tayo na, ako mismo personal. Dati sabi ko, pagka nagko-commute kami dati ni Maylene, papasok sa trabaho, nauuso pa lang yung motor noon eh. Sabi ko, Han, siguro pag may motor tayo, masaya-masaya na ako kasi ano na eh. Ngayon, nung nagkaroon ng motor, naiba. Naiba yung happiness ko, naiba na yung gusto ko na sasakyan na. Ngayon, may sasakyan na, may gusto pang ibang model, hindi na natapos. Ang problema ngayon, parking. So, ang happiness talaga, paiba-iba. No? Mayroon yung pag-aaral sa science yan, di ba? Sa leadership. Sino yung mga nag-leadership dito? Yung Maslow's hierarchy of needs. Na pagka na-settle daw, yung isang pangangailangan ng isang tao o yung happiness, ang walang ibang pupuntahan yun, hindi naman yung bababa eh. Di ba? Kumbaga, ang pangarap mo sa sakyan, bababa ka pa ba sa motor? Kariton? Hindi eh. Ang gusto mo ulit yan, yung next level na mas mataas eh. So makikita natin talaga na ang happiness talaga, tamang panahon, pabago-bago. Minsan maaraw, minsan uulan, minsan nga sabay pa. Di ba? Sino naka-experience dito umaaraw, umuulan? May ganun eh. So mahirap pagka tayo yung ating yung nakabatay sa happiness. Kasi hindi sa permanente, pabago-bago. Pero ang joy, ito yung aksyon ng ating buhay. No? Ng ating bahay. Na kahit umuulan, kahit bumabagyo, kahit umuuga, nandun pa rin yung bahay natin. Yun yung joy. Magbago man yung mga external factors, magbago man yung weather, lumindol man, no? Umulan man, yung bahay natin nandun pa rin. Wala sana pilosopo, sir, paano pag lumindol, masakit na. Pagsasalarawan lang na mananatili ang joy. Di ba? Amen? Amen. Next. Ayan. Pwede kang umiyak pero may joy na pa rin. Pwede ba yun? Possible ba yun? Na umiiyak ka, lumuluha ka pero may kagalakan pa rin sa puso natin. Amen, ano? Kanina lang, meron akong nakitang umiiyak pero punong-puno ng kagalakan. No? Di ba? Nakita niyo ba yung worship leader natin? Bless na bless! Palakpakan natin si Lord sa buhay ni Shane, ang ating worship leader. Naramdam niyo ba yung Holy Spirit kanina? Hindi, parang gusto ko na lumuhod eh. Pero alam niyo, tama yun eh, na pagka si Lord ang pinag-uusapan, dapat nawawala yung hiya natin. Kahit sintonado tayo, kahit yung pag natin parehas kaliwa, dapat kahit ano, dapat isasayaw natin, itatanong natin kay Lord. Kasi utang natin kay Lord yung buhay natin, yung pagkakalaan. Compared doon sa ginawa ng Kristo, diba? Para sa atin. Hindi tayo umaawit para ma-please yung ibang tao eh. Hindi ka nagtataas na kamay para, uy, puspus na puspus yun ah. Hindi tayo gano'n, hindi tayo lumulog. Kundi, nakikipag-usap tayo kay Lord, nagbibigay tayo ng patuloy. So deserve ni Lord yun. Hindi siya para mapakita sa ibang tao. Diba? Amen? So sa susunod, pwede ba lahat pagka may worship, lahat tayo mag-joy, sasayaw, papalakpak. Huwag kang mag-alala kasi hindi ka tinitingnan ng katabi mo, nakapikit yun eh. Pagka kay Lord, wala dapat tayo may tinatawag. Pwede kang umiyak kahit may joy pa rin. Dahil ang joy ay hindi ka wala ng problema. Agree? Agree? Diba pag agree, papalakpak? Ang joy daw hindi ka wala ng problema. Kundi, ang joy ay mayroong presensya ng Diyos sa gitna ng problema. So, hindi mawawala ang problema. Pero,
hindi mawawala ang problema. Tama, lagi may problema. Iba-iba lang ang mukha. Diba? Iba-iba ang mukha ng problema eh. Minsan kamukha ni Vincent. Minsan, ayan, nasa tabi mo. Hindi. Tingin ka sa katabi mo. Kaya sabihin mo, iba-iba ang mukha ng problema. Ha? Tignan mo nga, may mukha bang may problema? Wala ka, lagi mo sa'yo. So, gusto ko ulitin yun, ano, dahil baka may ilang dito, kailangan marinig talaga ito. Yan. Pwede kang umiyak at may joy pa rin. Minsan kasi pagka may problema, umiyak, dinadago ka na yung Lord, bakit ganito ang buhay? Tulak na lang, dumapat ako sa rusa. Hindi na dapat gano'n. Dapat ilapit mo. Surrender natin ito. Okay? Kasi hindi ito buhay kung walang trials talaga eh. Kung walang sakit, walang burden, hindi normal yun. No? Kung gano'n ang definition ng joy, na dapat walang problema, walang tao makakaganas ng joy. Agree ba kayo? Bakit? Kasi ang problema fix eh. Kung ang tingin mo sa joy, walang problema, walang sakit, walang trials, hindi mo kailanman makakanasan ng joy. Kasi ang joy, hindi tungkol sa kung may problema wala eh. Kundi, ang tanong dito, mayroon bang Kristo sa puso mo? Diba? Amen? Amen. Yun. Alam nyo, may mga dakilang tao sa Biblia na umiiyak eh. Pero may joy. Sige, magbigay tayo ng example. Jeremiah. Diba? Umiyak siya. Pero may joy. Sino pa? Si Jacob. Jacob? Job. O si Job. Tignan nyo, grabe yung pinagdaanan ni Job. Familiar ka sa kwento ni Job? Kinuha lahat sa kanya. Nagkasakit siya, namatay lahat ng hayop niya. Ilan ang anak niya nakatay? 10. Kasi tinukso siya inano siya ni Satan, sinundot siya. Naina lang naman ni Lord, pero anong naging tugon ni Job? Hindi niya iniwan yung pananampalataya kay Lord. Sabi niya, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha. So napatunayan niya yung faith. At ibinalik ni Lord yun, no? Sobra-sobra yung pagbabalik ni Lord. Binalik lahat ng yaman niya, pinagaling siya, yung anak niya ibinalik. So nakikita niya yung beauty ng mayroong Kristo, ng mayroong Panginoon sa buhay natin, no? Si David mismo, kilala niyo si David? Yung nakatalo dun sa ano? Goliath? Diba? Naging ano ba si David? Naging hari si David, diba? Naging hari ng Israel. Pero si David may pagkakataon na umiyak siya. Diba? Namatay yung anak niya eh. Diba? Pero may joy. May joy pa rin siya. Sabi niya, bakit ako tatanis? Namatay yung anak niya. Babalik pa ba yung anak ko sa akin? Hindi, ako yung pupunta. So may joy pa din, no? Si Pablo. Ito, magandang example si Pablo. Lahat ng hirap, naganasan niya na eh. Kaya nga sabi niya, yun yung ano natin talaga, yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat daw ng bagay, no? Nakanasan niya na. Nakanasan niya na maghirap, nakanasan niya na rin malakama. Pero ang lahat ng iyon, nakakaya niya dahil sa tulong ni Kristo. Lahat ng iyon may joy siya kasi nandoon si Kristo sa puso niya. Yun yung example. No? Sino pa? Si Jesus mismo, di ba? Di ba nakaranas ng persecution? Ultimo pamilya niya. Di ba? Hindi siya pinaniniwalaan. Ultimo doon sa lugar niya, hindi naman siya pinaniniwalaan. Si Jesus Christ. Kaya pumunta siya sa Jerusalem eh. Doon siya lang naging eh. Di ba? Pinalo siya ng mga Pariseo. Di ba? Nagpakahirap siya, binitbit niya yung krus. Diba? Imbis yung makasalanan, yung magnanakaw ang ano, siya yung ginano. So, si Kristo, kaya nga tinawag sa Bible si Kristo, banok sa rose kasi. Kasi talaga, ang daming sa rose na binigyan ng Kristo para sa atin. Para tayo mabigyan lang ng buhay na wala. Para matubos yung ating mga kasalanan. Amen? Again?
Dapat siguro bumili na tayo ng bagong ano. Ayan. So ulitin natin, ano? Pwede pa rin tayo umiyak. Kahit na meron tayong joy pa rin. Ulitin natin, nagsabi sa John 16:33, sa sanlibutan ito, meron tayong kapighatian. Meron daw tayong kapighatian. Yan ang one thing na sure. Meron problema na darating. Hindi niya sinabi na pag sumunod ka sa akin, wala kang magiging problema. Hindi niya sinabi kapag may faith ka, may pananampalataya ka, hindi ka masasaktan. Hindi niya sinabi na kapag save ka, smooth na ang buhay natin. Instead, ang sinabi niya malinaw, mayroong kapighatian. Kaya inuulit-ulit ko gusto ko bumangon sa atin yun eh. Meron talagang kapighatian. Yun ang paniwalaan natin. Bilang tao at bilang Kristiyano, makakaranas talaga tayo ng pain sa buhay natin. Hindi yung core message natin yan eh. Pero ano sabi? Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Ano na naman ito? Command na naman ito. It requires obedience na naman. Lakasan daw natin ang ating loob. Command of courage. No? Dito tayo lilipat mula sa pain, mula sa kapaghatian, punta sa joy, sa pag-asa. No? Yan yung transition natin. Napakaganda nito kasi pagkatapos sabihin, bagitin ni Jesus yung salitang kapighatian, hindi siya natapos dun sa kawalan ng pag-asa. Kundi ang sinabi niya, lakasan niyo ang loob. Bakit? Dahil, bakit daw? Ano daw yung dahilan para lumakas yung ating loob? Kasi tinaig niya ng tatlong sanlibutan. No? Ito yung dahilan na kung bakit pwede kang umiyak kahit na pwede kang magkaroon ng joy kahit na ikaw ay umiyak. Tingnan niyo yung illustration na di ba, sa bangka. No? Parang alagad sa bangka habang may bagyo. Naalala niyo yung eksena na yan? Di ba eksena ni Peter? Makikita niyo, totoo yung alon. Di ba? Yung alon na may represent ng problem yun eh. Totoo yung alon, totoo yung may takot. Tignan niyo yung tao, natatakot siya, naalagada siya. Totoo yung unos. Pero, nung dumating si Kristo, nag-iba yung lahat, di ba? Kinalma ni Kristo yung alon. So, ibig sabihin, powerful si Kristo over doon sa mga trials natin. Di ba? Hindi laging, ang application natin nito, hindi laging nawawala agad yung bagyo. Yung mga problema, hindi laging siyang mawawala. Pero, pagkakasama mo si Kristo sa bangka, may dahilan para hindi tayo panghinaan ng loob. No? Nakikita natin ang presence ni Kristo sa bangka mo ay mas makapangyarihan sa bagyo sa paligid mo. Ano ang ating word of the day? Nasa word of the day na. Pansinin, sinabi niya, hindi ka lang masasaktan. Hindi niya sinabing wala ka lang iiyakan. Hindi niya sinabing wala kang panalo sa lupa. No? Ang sinabi niya, may kapighatian pero may kasunod. I have overcome the world. So, nanalo na siya. Yan. Okay? Ang kasunod tayo next week. Yan. So dapat, ito series ito, no? Topic natin ito sa buong isang buwan. No? Kaya, uunti-unti natin. Okay? Next week. At ang ating word of the day, sabay-sabay natin basahin, malakas, may conviction, sa gitna ng kapighatian, ulit. Sabay-sabay malakas. Okay? Okay mga bata? Sa gitna ng kapighatian, piliin ang kagalakan kay Kristo. Palakpakan natin si Lord. Amen. Okay po, ngayon po tayo ay tutulong na po sa ating communion. Pag umalis pastor, Tawagin ko na lang. ngayon po nga magbibigay sa elements ay kung mangarapati nyo, ito po yung tamawan para po sa ating pagtanggap sa ating takno. Habang binibigay po yung ating mga elements,